Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At muli po magsama-sama po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong DOJ, sinampahan na po nila ng kaso sa RTC ang ating Vice President, ang grave threat mga kabayan. Yung sinasabing pagbabanta raw po sa buhay ng mga magnanakaw di umano. Ito po, pakinggan po natin mga kababayan. Ito pong balita. Ibang klase po mga kababayan. Talagang lahat po gagawin nila para po mapabagsak si BP Sara. Nahaharap si Vice President Sara Duterte sa kasong grave threat sa Quezon City Regional Trial Court. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, isinampa nila ang kaso kahapon. Kaugnay ito ng umano'y pagbabanta ng pangalawang Pangulo kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. We confirmed that the criminal information for grave threats was filed against Vice President Sara Zimmerman Duterte. The charge is for grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act No. 10175 of the Cybercrime Prevention Act. Ayon sa DOJ, may sapat na batayan para kasuhan ang Vice Presidente. 120,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng piskal hinggil dito. Tumanggi na ang DOJ na magbigay pa ng maraming impormasyon o magkomento sa issue dahil nasa hukuman na ang kaso. So after preliminary investigation, ang nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors that there was prima facie evidence or reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats, again, by means of the cyberspace. Iginiit naman ng mga abogado ni VP Duterte na inaasahan na nila ang ganitong desisyon at handa silang harapin ito. Iginiit ni Attorney Paul Lawrence Lim na nanatiling inosente si VP Sara sa ilalim ng batas at tiwalang madidismiss din sa huli ang kasong ito. Binigyang din ng kampo ng pangalawang Pangulo na bilang isang impeachable officer, ang Vice Presidente ay hindi siya maaaring usigin o kasuhan para sa isang opensa na kasalukuyan ding paksa ng isang impeachment case. Dahil sa mga seryosong isyong legal na ito, tiniyak ng kanyang kampo na gagamitin nila lahat ng kaukulang legal remedies upang ipagtanggol ang pangalawang Pangulo. Samantala, dinismiss naman ng DOJ ang reklamong inciting to sedition na isinampa ng National Bureau of Investigation kay VP Sara dahil sa kakulangan ng matibay na batayan. Dante Amento, Wow, ayan mga katambay, inciting to sedition, dinismiss. Dahil nga wala pong batayan. Ito po, ano naman po batayan dito? Ano po batayan? Conditional yung sinabi niya at wala pa po silang napapatunayan. Pati nga yung NBI na napakahusay, ubod ng galing si Matibag hanggang ngayon. Wala pa rin po nangyayari sa kanya investigasyon. Hindi po ba? Kaya po itong grave threat na ito, mga kababayan, mababasura lang po ito. Mababasura lang po ito. Kasama lang po ito sa script para lang po masira ang kredibilidad ng Vice President. Hindi po ba dahil kasama po ito sa script nila di umano? Hindi po ba? Sino po ba talagang nanganganib ang buhay? Sino po ba talaga nanganganib? Kung yung tatay nga kinidnap na walang kalaban-laban, walang due process. Lahat po ng kapangyarihan at puwersa ng gobyerno nasa kanila. Meron pa bang kumakampi sa Vice President? Sa gobyerno? Halos lahat po sa kanya nagpapabagsak. Hindi po ba? Pati nga COA, nagagamit na rin nila. Di umano. Hindi po ba ang institusyon ng Senado at Kamara, ang House of Representatives? Hindi po ba? Ano pa asahan natin? DOJ, NBI, nandiyan pa Ombudsman, di umano. Lahat po, magmula po doon sa taas na tinatawag po ng kanyang kapatid na bangag. Hindi po ba? Diyan po nagsimula ang kawalanghiyaan at kademonyohan sa ating bansa, di umano. Dahil po sa kasakiman, sa pera at kapangyarihan pala ng lahi nila. Yan lang pala ang ibibigay na serbisyo po sa taong bayan. Magnakaw ng magnakaw, di umano.
at mamulitika ng mamulitika. Pagka nabuko ang kanilang pagnanakaw, ibibintang po nila sa kalaban nila sa politika. Di umano. Para po mapagtakpan ang kanilang ang kanilang pagnanakaw. Hindi po ba? At kawalangihan. Kaya dito expected na po natin 'yan. Kahit naman po ang grupo o itong ating Vice President ay expected na po nila na talagang sasampahan po sila ng isang damukal na kaso. Kaya nga lang po siyempre ay siya po ay may immunity bilang Vice President. Ay may immunity po siya sa batas at yan po ang gagawin po ng Office of the Vice President at lalo-lalo po ng mga kanyang mga legal counsel na ipaglalaban po nila yan pong ginagawa pong panggigipit sa Vice President ay nag-uumpisa na po sila dahil alam naman po natin sa impeachment wala po silang lubay, hindi po ba? Tuloy-tuloy po yan. Kaya nga lang po, kailangan pa nilang ma-impeach ang Vice President para po ang lahat ng plano nilang kaso ay matupad. Katulad po nito, dahil hindi nga po impeachable, hindi nga po, may immunity nga po ang Vice President, kailangan matanggal muna siya sa serbisyo para po umusad ang kaso. Hindi po ba? Kaya nga lang po mga kababayan, alam naman po natin pagdating po ngayon sa ating gobyerno ay sanay na sanay po silang gumamit ng bendalo. Hindi po ba? Break the law, bend the law. Sila po kasi ang batas ngayon. Di umano. Ano pa asahan natin sa mga tao na yan? Ang problema po ng bansa ay laganap na korupsyon, pero nakatutok po sila lahat sa Duterte at sa mga kaalyado nito. Yan po ang tinatrabaho nila, mga kababayan. Kaya nga po gustong-gusto po nating matapos na po ang kawalanghiyaan nila. At gustong-gusto na po natin na makabalik po ang isang agila na manggagaling sa Mindanao. Na ang mga kahayupan ng mga taong ito na pinahirapan po tayo na mag-aapat na taon na po. Napahirap o 4 na taon na po tayong pinahirapan. At puro kasinungalingan lang ang ginagawa po dahil nga po nagkaroon po ng sabwatan at sindikatong gobyerno ang Pilipinas. Di umano. Maraming salamat po mga bayan. Excuse me po. Hintayin na lang po natin ang mga susunod po na ma-update dyan po sa sinampa po nilang kaso na grave threat sa ating Vice President. At aasahan naman po natin yan. Ay paglalaban naman po ng Vice President dahil alam naman po ng Vice President na siya ang nasa tama at siya ang ginigipit at nanganganib pa ang buhay niya sa kanila. Alam po ng Vice President yan. Mag-ingat po kayo, Vice President. Ingat-ingat po. At kasama po kayo sa aming mga dasal. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Ani Jo, si Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po, ingat-ingat po kayo, at lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan. At magdoble ingat po. God bless po sa inyong lahat. Sa muli po, paalam. Bye-bye.